29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Dito tayo ngayon sa kusina. Nagluluto ako ngayon ng breakfast and at the same time baon ni Mrs. Dahil ngayon ay actually wala na tayong trabaho, no? Naka-annual leave tayo ngayon. So, house band tayo for the day. Nilakasan na natin apoy kasi magwa 5:30 na. Late na yung aking alaga. Hirap lang magluto guys. Sunog pa yung ilang binis lang. Finished product. Sunog na lang dun isa. May nagising. Good morning. Good morning. Good morning, vlog. Good morning, vlog. My eye is Today does not, is... my eye does not like the light. Sleep pa, baby. It's too early pa. Ano to? May pasok ka pa, mamaya. Okay? Sleep pa. Sleep, sleep, sleep. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Aga pa eh. Okay. Nakaalis na si Mrs. Nung time na pasakay na ng sasakyan yung wife ko, sakto naman nagising si Aliana kaya nakapagbabay pa siya sa mama niya. No? Kaya medyo nahihirapan na naman makatulog. Mamaya pa yung pasok niya. Ano pa? 12:30. Eat na. Okay. Show it to Papa. Okay, good job. So. My
feet kind of getting. No, the feet are getting Oh, Oh! see? It's just my computer. I should, put this outside. There's 3 waves of enemies coming our way. We got 45 seconds. Ah! Ah! I'm gonna keep lifting, bro. I'm gonna keep My lifting. hair. I need to get some strength, bro. See, Your things are there inside your bag. You have your books and your food, ha? Yan, so nakapasok na yung mga alaga ko, no? Si Mrs. nasa duty na and si Aliana naman kakapasok lang din sa school. Ang katulad ng sabi ko kanina, wala na tayong work ngayon. Hindi naman sa wala. Officially, nakalive na tayo ngayon for 2 weeks. So, nakalive tayo for 2 weeks. Wala tayong trabaho. And ang gagawin natin ngayon dahil wala tayong trabaho, syempre, magiging house band nga tayo. Hindi pa ako nagugutom. Ang gagawin ko na lang siguro, maglilinis na lang ako ng bahay mo. Maglilinis na lang ako ng bahay ngayon. So, kung nakaabot kayo sa part ng video na ito, maraming salamat. And please subscribe to my YouTube channel. Yung mga recent uploads natin ay more on videos na related dito sa Dubai. So kung plano mo pumunta dito sa Dubai or meron ka mga pending applications mapunta dito sa Dubai, siguro itong mga video na i-upload natin and mga future uploads natin baka makatulong sa inyo. Meron din tayong Facebook page, Tara Biyahe Tayo. Pwede nyo i-like, pwede rin kayo mag-comment doon kung may mga katanungan kayo about dito sa Dubai or yung life dito sa Dubai, no? Maglilinis naman muna ako habang wala pa yung mga alaga ko. Siguro nagtataka kayo bakit mas nauna ako na nag-leave kay Mrs., no? Mas nauna kasi ako sa kanya na nakapasok sa hospital. Dito kasi sa hospital na pinapasokan namin, kailangan mo ma-earn yung points, kumbaga. Merong pointing system, no? Every month, merong 2 points na ma-accumulate para magamit mo yung inyong leave. So, ako kasi mag-1 year na ako. So, mag-1 taon na ako sa hospital. And si Mrs. naman, magsi 6 months. So, ganun yung gap namin, no? Kaya mas madami akong leave and extra working hours na pwede kong magamit. Since back to class na nga si Aliana, nag-decide na lang din ako na kunin ko na mas maaga yung leave ko para at least may mag-aasikaso sa kanya. So, ayun. And so, ito, dito naman tayo sa playing area ni Aliana na madalas inaayos natin, no? Kasi nga, ito yung palagi niya nagugulo. Minsan may mga gamit na hahalongkatin na lang niya tapos hindi na niya ibabalik. Yung kahit pagsabihan mo siya ng paulit-ulit, minsan hindi talaga niya tatandaan.
mag-aaway lang kayo kapag ka lagi mong sasaway, no? So, iba na kasi yung mga generation ng bata ngayon. Hindi na sila katulad before, katulad nung panahon namin na isang saway mo lang makikinig. Pero ngayon yung mga bata, ibang-iba na sila. Medyo independent na rin sila mag-isip at gumalaw. Tapos minsan ayaw na nilang pinapakialaman sila sa mga desisyon nila. Kahit na bata pa. Minsan alam mo namang mali. Pero ayun, kailangan mo na lang talagang pagsabihan kahit paulit-ulit na kung ano talaga yung mali na sa tingin nila ay tama. Pa-realize mo lang talaga sa kanila na mali yung ginagawa nila. Kasi para sa kanila, ano lang sila nag-enjoy lang sila, naglalaro lang sila. So, ganun. Yung pagiging house band, actually, ito madalas ko din naman ginagawa to dito sa bahay. Kasi nga, wala tayong masyadong activities dito sa Dubai, no? Sobrang nakaka-proud yung mga OFW, mga working moms. Yun. So, sa mga working moms dyan, sobrang nakaka-proud po na alam mo yun, yung pagsabayin yung pag-asikaso sa family and at the same time mag-work ka pa. Tapos kulang ka sa tulog, kulang ka sa pahinga, pero kailangan mo talagang bumangon kasi ikaw lang yung aasahan ng family mo. So, dito mo talaga ma-experience lahat. Kaya, ayun, sobrang nakaka-proud po sa lahat ng mga nanay sa buong mundo. Sobrang nakaka-proud po yung mga ginagawa niyo. Kaya, saludo po ako sa inyo. Sa mama ko, and sa mother-in-law ko, and syempre sa wife ko, thank you sa pag-asikaso sa amin. Sa mother ko, sa pag-asikaso sa amin simula bata pa kami. Yung pagiging housewife, sobrang hirap pala talaga. Dati nung bata pa ako, parang nilalang ko na yung pagiging housewife ng mother ko. And then, ganun din sa mother-in-law ko, no? Sobrang thank you po sa pag-asikaso sa buong family namin. Sa wife ko, thank you din dahil sa unconditional love, no? Para sa akin and para kay Aliana. Sobrang thankful ako sa wife ko dahil yung mga plano na iniisip ko para sa aming family, sobrang sinusuportahan niya talaga ako. Kaya maraming salamat, and katulad nga ng sabi ko sa wife ko, tuloy lang namin kung ano yung nasimulan namin dito, and kung may ibang plano si Lord para sa family namin, kung may ikakabuti ng family, so why not, diba? Wala namang ibibigay si Lord na pagsubok or mga trials na alam niya na hindi natin kakayanin. So with support din ng ating family, alam ko everything will be okay. Basta naandyan yung supportan ng isa't isa and yung love, syempre. And back to work na muna. Abang, yan, 4:32 PM na. So back to work na muna ulit ako. So, ayan o. Si Aliana, mahilig po siya sa art crafts. Katulad nito. So, ito, mga katulad nito, no? Pizza. Pizza siya. Ayan yung pepperoni, ayan yung dough. So, mahilig siya sa mga ganitong art crafts. Ayan. Tapos ito, katulad nito. Gawa lang niya to. Ayan. Magdo-drawing siya and then ikakat niya. Tapos, yun. Didikit niya ng scotch tape para at least meron siyang doll. Kaya yung isa din sa sinasabi niya ay nakaka-proud kasi kaya siya gumagawa ng mga ganitong dolls. Kahit na nabibilan kasi namin siya ng mga dolls, minsan nare-realize niya yung importance na pagtatrabaho namin mag-asawa. So sasabihin niya out of nowhere, minsan sabihin niya, "Papa, I made this doll because I know we need to save money. I know we can't afford to buy expensive toys, expensive dolls. That's why I'm making my own." Gaganon siya. Kaya sobrang nakaka-proud talaga yung batang yan. Gusto namin matutunan niya yung ma-appreciate yung mga bagay na kaya namin ibigay at yung mga bagay na hindi namin kayang ibigay ng mama niya.
Yan yung mga tinuturo namin sa kanyang values. No? At least kapag babalik siya ng Pilipinas or kapag may kaharap siyang Pinoy, lalo na mga matatanda, syempre maging respectful pa din siya. Tutunan niya kung paano yung culture natin mga Pilipino. Yun yung isang bagay na ayaw kong mawala sa kanya.